Upang ang ating pag-aaral ay basbasa ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. O papagpala naming Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, Mahal Panginoon Jesus, unang dalangin ng aming minamahal na Pastor, Mahal Panginoon. Basbasan po, Mahal Panginoon, ang aming pag-aaral sa iyong banal salita sa hapon pong ito, Mahal Panginoon Jesus. Buksan po lahat ng pakinig at pangunawa ng mga kapatiran namin sa iyong banal salita sa hapon pong ito. At yun din o Diyos, sa iyong abang lingkod siya ng akin. Wala akong magagawa. Sa iyo lamang ako umaasa, Mahal Panginoon, na magkaroon ng sapat na karunungan, talento upang magturo at mangaral o Diyos na iyong bansalita sa pong ito. Hallelujah. At sa lahat ng gawa ng kaway, sama-sama namin sinasaway sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kasal in Jesus' name. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating Mahal Panginoon. Praise God po rin ang ating dakilang Diyos at mga kapatid ko, tayo po ay panandalian na mag-aral sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, na kung saan mga kapatid ko, kung paano po tayo maging kaibigan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa Biblia mga kapatid, wala ng ibang pinakamapalad na tao. Kapag tayo po ay sumunod sa katawiran ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayo po ay ibibilang ng Diyos bilang isang tunay na kaibigan. Amen? Amen? Sa banal na kasulatan mga kapatid ko, kapag tayo po ay tumaliman, sumunod lamang sa mga pinag-uutos ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayo po ay tatawagin na isang tunay na kaibigan ng ating dakilat mapagpalang Diyos. At kapag tayo po ay kaibigan ng ating mahal na Panginoon, wala nang pinakamapalad na tao, mga kapatid ko, kundi tayo na ang pinakamapalad, sapagkat kapag ang Diyos ay kaibigan natin, ang Diyos ay kasama natin kahit saan man tayo pumaroon. Amen? Amen? Ang Diyos ay lagi nating kakampi. Ang Diyos ay lagi nating kasama saan man tayo pumaroon. Ang Diyos ay handang magsakripisyo, handang magtiis, alang-alang para sa ating lahat. Amen. Amen. Katulad ni Amang Abraham, mga kapatid, noong siya'y sumunod at tumalima sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, siya po ay pinagpala ng Diyos. Bakit? Dahil sa kanyang pagsunod, sa kanyang pagtalima, sa pinag-uutos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya napakapalad ni Amang Abraham, sapagkat siya ay tinawag na isang kaibigan ng ating mahal na Panginoon. At tayo din mga kapatid ko, kung tayo tatawagin, kung tayo ito'y susunod din mga kapatid ko sa salita ng Diyos, tayo rin po ay tatawagin na isang tunay na kaibigan ng ating dakilang mapagpalang Diyos sa buhay. Amen? Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Buksan muna natin ang unang talata. Dito tayo sa Juan 15:13 hanggang 15. Sa aklat ng Juan 13, sa aklat ng Juan 15, sa talatang 13 hanggang 15. Ito sa Juan 15:13 hanggang 15. Nananalig sa iti banal na salita ng ating pinakamamahal kong Sus. Walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibinigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Kayo aking mga kaibigan, kung gawin ninyo ang mga bagay na aking inuutos sa inyo, hindi ko na kayo tatawaging mga alipin, sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan, sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay mga ipinakilala ko sa inyo. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga kapatid ko, napakapalad natin mga kapatid ko, kung tayo po ay susunod lamang sa mga salita ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid ko, sapagkat tayo po ibibilang ng Diyos na isang tunay na kaibigan. Amen. Amen. Kaya mga kapatid ko, kung sa sanglibutan pong ito, meron po tayong tinatawag na mga kaibigan bilang tao, mga kapatid ko. Ngunit
mayroon pong limitasyon ang tao. Kapag wala siyang makikita sa iyo na isang malagang bagay o magandang bagay na maaari niyang mapakinabangan, baka hindi ka niya sasamahan. Ngunit mayroong isang tunay na kaibigan na nakahandang dumamay, nakahandang magsakripisyo at magtiis, alang-alang sa kanyang tunay na kaibigan. Amen? Amen? Kaya mga kapatid ko, ang Diyos kahit kailan hindi tayo iiwanan. Kapag tayo sumunod lamang at tumalima sa kanyang mga palatuntunan, mga kapatid, hindi tayo pababayaan ng ating dakilang Diyos. Sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, nariyan lagi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lagi natin siyang kasama, lagi natin siyang katabi, lagi po natin siyang kakampi, at hindi niya tayo pababayaan anuman ang mangyari sa atin. Katulad ni Amang Abraham. Si Amang Abraham ay isang taong matuwid. Sapagkat dahil sa kanyang takot sa Diyos, dahil sa kanyang pagsunod, sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, siya po ay pinagpala. Bakit? Dahil sa siya ay binilang sa kanya bilang isang katuwiran yung kanyang pagtalima sa salita ng Diyos at siya'y tinawag na kaibigan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palakpakan muna natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Yung sabi dito kanina sa ating nabasa, hindi ko na kayo tatawagin mga alipin, sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan, sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay mga ipinakilala ko sa inyo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po tayo mga kapatid ko. Dahil sa salita ng Diyos, tayo po ay natuto. Natuto po tayong sumunod, natuto tayong tumalima sa salita ng ating mahal na Panginoon dahil alam po natin ito po ay mabuti para sa atin. Alam natin na tayo po ay pagpalain ng dahil sa ating pagtalima o sa pagsunod po natin sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Ano po ba ang unang utos ng ating pinakamamahal na Panginoon? Mahalin mo ang Diyos, buong puso, buong tapat, at buong kaluluwa. At yung ikalawa, ibigin mo yung kapwa katulad sa iyong sarili. Kapag nagawa po natin ang dalawang bagay nito, dito po nauwi ang buong kautusan. Amen? Amen? Kapag nasunod po natin ang dalawang bagay nito, dito po mauwi ang buong kautusan. Ibigin mo ang Diyos, buong puso, buong tapat, at buong kaluluwa, at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Anong sabi ng Lucas? Ating buksan ng Lucas 10:27. Dito sa Lucas 10:27, at pagsagot niya ay sinabi, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo, at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Amen. Amen. Yan ang malagang pangunahing utos ng ating pinakamamahal na Panginoon sa tao. Ang sabi niya, at pagsagot niya ay sinabi, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo, at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Amen? Kaya nga mga kapatid, tayo po'y tinuruan kung paano po tayo magpakababa sa harapan ng Diyos. Tayo po'y tinuruan kung paano po tayo magmahal at umibig sa ating mga kapatid. Tayo po'y tinuruan kung paano po tayo magpakababa sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Upang tayo po ay matuto na sumunod at tumalima sa malagang utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Upang tayo ay tatawagin ng mga tunay na mga kaibigan. Amen. Ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin na malakas ang ating dakilang pagpalang Diyos ng buhay. Kaya nga mga kapatid ko, si Amang Abraham, dahil sa kanyang pagsunod, dahil sa kanyang pagtalima sa salita ng Diyos, siya po ay pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sa kanyang takot
sa ating pinakamamahal na Panginoon, doon po siya pinagpala. Siya po'y tinawag na isang kaibigan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo man din mga kapatid ko, kung tayo po ay susunod lamang at tatalima lamang sa salita o pinag-utos ng ating pinakamamahal na Panginoon, lahat po tayo ay tatawagin na mga kaibigan ng Diyos. At kapag tayo po ay kaibigan ng ating pinakamamahal na Panginoon, wala na tayong dapat katakutan pa. Wala na tayong dapat pangambahan pa. Makaharapan natin ang panganib, ang mga problema, mga pagsubok sa buhay. Alam natin na riyan lagi ang isang tunay na kaibigan, walang iba, kundi ang ating dakang Diyos na handang dumamay sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, na riyan lagi ang ating pinakamamahal na Panginoon at hindi tayo pwedeng pabayaan ng ating dakilang Diyos. Amen? Sinabi ng Santiago 2:21 hanggang 23, dito sa Santiago 2:21 hanggang 23, hindi ba ang ating amang si Abraham ay naring ganap sa pamamagitan ng mga gawa dahil sa kanyang inihain si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng dambana? Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa at sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya at natupad ang kasulatan na nagsasabi. At si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at iyang ibinilang na katuwiran sa kanya at siya ay tinawag na kaibigan ng Diyos. Amen. yan ang pinakamapalad na tao. Kaya sabi natin kanina, wala na ibang pinakamapalad na tao. Kung tayo po ay sasampalataya lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon, tayo na ang pinakamapalad sa lahat ng tao. Katulad ni Amang Abraham. Amen? Amen? Sinabi nito, hindi baga ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa dahil sa kanyang inihain si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng dampana? Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa at sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Amen? At natupad ang kasulatan na nagsasabi, at si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at siya ay ibinilang na katawiran sa kanya at siya ay tinawag na kaibigan ng Diyos. Kaya napakapalad ni Amang Abraham, mga kapatid ko. Dahil sa kanyang pagtalima, dahil sa kanyang pagsunod sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, bagamat napakahirap, mga kapatid ko, na sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoon na ihandog niya ang kanyang anak sa ating pinakamamahal na Panginoon doon sa bundok o sa Moria, mga kapatid. Hindi niya itinanggi ito dahil sa takot niya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ngunit hindi niya alam, siya pala ay sinubukan lamang ng ating dakilang Diyos. Ha? Kaya nga kung ang tao, mga kapatid ko, tayo po ay tinuturuan ng ating mga magulang, alam natin hindi tayo mapapasama. Alam natin tayo ay mapabuti, mga kapatid ko. Walang masama kung tayo po ay susunod. Lalo't higit ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi tayo dadali ng Diyos sa kapamakan. Hindi tayo pwede ipahamak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya bago tayo utusan ng ating Diyos, mahirap man yan o hindi mahirap, alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Nito'y para sa ikabubuti ng kanyang mga anak. Amen? Katulad natin, mga kapatid ko, kung minsan tayo po ay sinusubok ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nasa pag-akala natin tayo po ay pinabayaan na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit hindi natin alam, mga kapatid ko, nasa kabila nitong lahat nito, kapag ito po ay nalampasan po natin, mga kapatid ko, sa likuran nito, ang kasunod nito ay pagpapala mula sa Diyos. Amen? Pagpapala na kung saan, mga kapatid, bilang ganti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa kabila ng ating pagsakripisyo, sa kabila ng ating pagtitiis, sa kabila ng ating kalagayan na tayo po ay naghihirap, hindi natin alam, mayroon palang nakalaan, nagantimpala ang ating pinakamamahal na Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon, na makita muna yung ating pagtitiis, makita muna yung ating sakripisyo bago ibigay ng Diyos ang ating mga kahilingan. Amen?
Yan ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon. Katulad ni Amang Abraham, ipinakita muna ni Amang Abraham ang kanyang pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sinabi ng Diyos, siya'y itinuring kong isang tunay na kaibigan. At kapag ang tao itinuring isang kaibigan ng ating pinakamamahal na Panginoon, wala na tayong pangamba, mga kapatid. Amen. Ano man ang ating kakarapin, na panganib, na sa pagsubok, sa kahirapan, nariyan lagi ang isang tunay na kaibigan na kahit kailan hindi tayo iiwanan, mga kapatid. Nakandang magsakripisyo, nakandang magtiis, mga kapatid ko, kahit ang kanyang buhay, mga minamahal ko, ibibigay niya sa atin sapagkat tayo po ay mga kaibigan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, mga kapatid ko, sa Biblia, mayroon pong tinatawag na mga kaibigan ang tao. Ngunit, mayroon kang mga kaibigan kapag mayroon pong nakikitang magandang bagay para sa iyo, na alam niya na ito po ay pwede niyang mapakinabangan. Amen? Ngunit kapag alam niya na wala siyang mapakinabangan sa iyo, malayo ang loob sa iyo. Hindi yan lalapit sa iyo. Kasi wala naman siyang pwedeng pakinabangan sa iyo. Pero pag mayroon siyang nakikita na isang bagay na maaring mapakinabangan sa iyo, bay, maganda yan. Malapit sa iyo. Kaya kaibaganin ka. Amen? Yan sa Biblia, hindi tayo pwedeng magpadaya bilang tao. Kaya pipiliin ang tunay na kaibigan kung sino talaga ang tunay nating kaibigan. Kung ang tao o ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kung ang tao mayroon pong limitasyon, ang kakayahan kung minsan, dadalhin pa tayo sa kapamakan. Hindi po ba? Dadalhin tayo kung saan, sa barkada, sa mga bisyo, kung anong gagawin sa iyo, hanggang sa masira ang iyong buhay. Pero sa ating pinakamamahal na Panginoon, pag tayo po ay sumama at sumunod, hindi masisira ang ating buhay, kundi mapabuti po tayo ang ating buhay. Amen? Sinabi ng unang Korinto 15:33. Dito sa unang Korinto 15:33, huwag kayong padaya. Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Amen. Amen. Maliwanag sinasabi ng Biblia, huwag raw tayo magpadaya. Ang masamang kasama ay sumisira ng magandang ugali. Kahit mabait ka, mga kapatid, kahit mabait kang tao, kapag kasama masamang tao, madadamay ka. Amen? Kapag lasinggo siya, ang tingin sa'yo ng iba, lasinggo ka na rin. Pag sugarol ka, ang tingin sa'yo ng mga tao, sugarol ka na rin kasi kasama mo yung mga manunugal. Ha? Pag umiinom ka, patabi-tabi ka roon, ang tingin sa'yo ng tao, lasinggiro ka na rin. Pero mas maganda, layuan mo. Mas higit na makisama ka sa ating mahal na Panginoon kaysa sa tao na dadalhin ka lang sa kapamakan. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi dito, talastasin yung buong sikap, mga kapatid, sabi ni Pablo, na may mga kaibigan na kilala ka lang kapag nakikita nilang mayroong pakinabang sa iyo. Ngunit kung wala, hindi mo makikita ang kailang pakikisama. Amen? Kasi wala namang pakinabangin sa iyo, bakit sila makikisama sa iyo? Amen? Wala ka namang pera. Ha? Wala ka namang pangbarkada o panggastos kung saan pupunta. Eh di doon na sila sa may pera. Di ba? May pakinabangin sila doon. Amen? Pero sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi tayo itatakwil ng Diyos. May pera tayo sa wala. Mahalaga tayo sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi importante ang pera sa ating dakilang Diyos. Ang mahalaga, yung ating pananampalataya, yung pagtatapat po natin sa ating mahal na Panginoon, sa lahat ng bagay, yan ang nais ng ating dakilang Diyos. Amen? Palakpakan muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya anong sabi ng banal na kasulatan sa Santiago 4:4?
Kung atin pong sundan sa Santiago 4:4. Dito sa Santiago 4:4, kayong mga lulunya, hindi ba ninyo nalalaman ang magkikipagkaibigan sa sanlibutan ay nakikipag-away sa Diyos? Sino man ngang mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Amen. Kaaway pala ng Diyos ang nakipagkaibigan sa sanglibutan. Kaya dito mga kapatid ko, iniiwasan po natin dito, tinuturo po natin na hindi na tayo pwedeng makipagbarkada. Dahil sa barkada, marami nang mararating dyan. Nariyan pagsusugal, nariyan maging lasinggo, maging drug addict ka na. Ha? Kung lagi kang sumasang-ayon sa gawa ng sanglibutan. Ngayon tayo bilang mga tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoon, pinagiging banal ng ating dakilang Diyos, tayo po mga kapatid ko, nais ng ating malapagin, manatili lamang tayo sa kanyang mga salita. At sigurado, hindi tayo mapapahamak kung atin lamang sundin at pakinggan po natin yung mahalagang mga mensahe ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan muna natin ang ating dakilang pagpalang Diyos na buhay. Yan sabi rito, sinabi ng Biblia, nais lamang ng ating dakilang Diyos na tayo ay magpalakasan, magpanalanginan ang bawat isa. Yan ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sabi rito, kaya nais ng Diyos na tayo ay magpalakasan at magpatibayan sa bawat isa na may katapangan sa pag-ibig, sapagkat ang tunay na kaibigan ay kasama nating yumayaon saan man tayo pumaroon. At sino ang ating tunay na kaibigan, mga kapatid? Ha? Hindi ang tao. Bilang mga Kristiyano, bilang mga tunay na lingkod ng Diyos, bilang mga tunay na anak ng Diyos, hindi tao ang ating kaibigan. Ang tunay na kaibigan natin, walang iba, kundi ang ating dakilang Diyos. Amen. Yan, napakapalad po natin, katulad namang Abraham. Sapagkat sa ating pagtalima, sa ating pagsunod, mga kapatid ko, tayo po binilang ng Diyos bilang isang tunay na kasama o bilang kaibigan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At kapag kaibigan natin ng ating dakilang Diyos, wala na tayong dapat katakutan. Amen. Exempted tayo sa mga panganib. Exempted tayo sa mga problema, sa mga pagsubok sa buhay, na riyan lagi ang ating dakilang Diyos na kahandang dumamay sa atin. Palakpakan natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Deuteronomio 31 sa talatang 6. Ito sa Deuteronomio 31:6, kayo ay magpalakas o magpakalakas at magpakatapang, huwag kayong matakot ni mangilabot sa kanila, sapagkat ang Panginoong mong Diyos ay siyang yumayaong kasama mo. Hindi kanya iiwan ni pababayaan kanya. Amen. Amen. Ang sabi ng Biblia, huwag daw tayo matakot, sapagkat ang Diyos ay kasama natin. Hindi tayo pwedeng iiwan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay, nariyan lagi ang ating dakilang Diyos. Lagi nating kakampi kung tayo po'y tatalima lamang at susunod sa mga pinag-uutos ng ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po'y sumampalataya sa ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin na malakas ang ating dakilang Diyos. Kaya nga mga kapatid ko, sa panahon ng pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon, wala siyang ibang babalikan kundi ang kanyang mga tunay na kaibigan. Sino ito? Walang iba kundi tayo, mga kapatid. Tayo sa panahon ng rapture. At kahit anong mangyari, hindi tayo pwedeng pabayaan ng ating dakilang Diyos. Lalo na sa panahon ngayon, masyadong mapanganib ang ating panahon. Hindi po natin alam, mga kapatid ko, ang kalagayan ng ating panahon. Katulad sa patuto kanina ng ating mga kapatid, narinig niya madaling araw. Tumutunog yung ingay ng trumpeta, madaling araw. Sa panahon ngayon, napakaraming mga palatandaan, napakaraming mga sign, para maniwala tayo na tayo po'y huling araw na, huling panahon na. At kinakailangan bawat sa atin, ay paghahandaan po natin ito, yung muling pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon.
Dahil sa panahon ng pagbabalik ng ating dakilang Diyos, wala pong nakakaalam, kundi ang nais ng ating malapan, yung paghahanda po natin. Paano po natin ito mapaghandaan upang tayo po ay sasalubong sa muling pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon? Ito po, lagi po tayong dumalo sa gawain. Magtapat po tayo sa lahat ng bagay, sa kabanalan, sa pagbibigay, hanggat may panahon tayo po'y humayo ng humayo sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang ating tungkulin habang tayo po'y narito, habang tayo naghihintay sa muling pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nais ng Diyos tayo po'y maratnan na tayo po'y nanatili sa gawain ng Diyos. At malamang mga kapatid ko, mag-rapture sa oras at panahon na tayo po ay nasa gawain. Amen? Sa oras at panahon na tayo po ay nasa gawain. Ito laging sinasabi at lagi itong pinapapaalaala sa atin ng ating minamahal na pastor. Na huwag mag-absent hanggat maaari dumalo ng dumalo sa gawain sapagkat hindi po natin alam ang rapture kung kailan. Subalit, habang tayo po ay narito mga kapatid ko, kinakailangan habang tayo naghintay, gumawa ng mabuti sa harapan ng Diyos. Magtapat po tayo sa lahat ng bagay, sa kabanalan, sa pagbibigay, sa paghayo, lahat ng bagay pinag-uutos ng Diyos, gawin po natin. Yan ang ating dapat gawin bilang paghahanda sa pagsalubong natin sa ating dakilang Diyos. Amen? Dahil kung ang tao, mga kapatid ko, natupad ang salita bilang tao, mga minamahal ko, bilang isang kaibigan, lalo't higit ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi maaring mangyari, mga kapatid ko, na hindi tayo babalikan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Babalik at babalik siya kahit anong mangyari. Hindi niya maipahintulot na tayo bilang mga hinirang ng Diyos, bilang mga tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoon, babalikan at babalikan niya tayo sapagkat ayon ng Diyos na tayo po'y mapahamak, ayon ng Diyos na tayo po'y mapunta sa panganib, mga kapatid ko. Kaya ang sikreto, mga minamahal, tumalima tayo, sumunod tayo, sumampalataya tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan lamang ang paraan, mga kapatid ko, upang huwag tayo mapahamak sa darating na panganib. Dahil mayroon pong matinding panganib naghintay, mga kapatid ko. So, bago mangyari po yan, mga minamahal ko, tayo muna ikukunin ng ating dakilang Diyos. Ayaw ng Diyos tayo mapahamak, mga kapatid ko, kundi nais ng ating pinakamamahal na Panginoon na bago niya ibukso ang kanyang galit, mga kapatid ko, ilagay muna tayo doon sa isang magandang lugar na kung saan sa langit ng kanyang ihanda sa bawat isa sa atin. Amen. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Ganyan tayo kainiibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ayaw niya tayo mapahamak hanggat maaari, mga kapatid ko. Ayaw niyang may maiwanan sa atin ni isa man. Kaya lahat tayo, mga kapatid ko, mahalaga sa paningin ng Diyos. Amen. Tandaan po natin, ang Diyos ay hindi pwede tayong pabayaan. Hindi niya tayo pwedeng balikan. Hindi niya pwedeng pabayaan tayo. Babalik at babalik siya kahit ano pa ang mangyari sa atin. Amen? Palakpakan po natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yan, sabi ng Tito 2:13, kung atin pong basahin. Dito sa Tito 2:13, nahintayin niyang mapalad na pag-asa ang magpakita ng kalulatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Ang sabi niya rito, hintayin po natin yung mapalad na pag-asa. Amen? Anong ibig sabihin ng mapalad ng pag-asa? Ito po ang ating inaasahan. Habang tayo po ay narito, mga kapatid ko, inaasahan po natin yung pangako ng Diyos na kahit anong mangyari, mga kapatid ko, siya po ay babalik at babalik para sa ating lahat. Para tayo huwag mapahamak sa panganib na darating. Hindi importante kung ikaw ay naghirap ka man ngayon. Hindi importante kung ikaw ay may sakit ka man ngayon. Ang mahalaga, mga kapatid ko, na dapat nating paghandaan yung ating kaligtasan at buhay na walang hanggan. Wala ka mga sakit, hindi ka naman naghahanda, hindi ka naman natatakot sa Diyos, wala kang pananampalataya. Saan ka pupunta, mga kapatid ko, pag ikaw ay binawian ng buhay? Walang iba. Alam nga naman pupunta ka sa langit, wala ka pananampalataya. Saan ka pupunta? Ang dagat-dagatang apoy naghihintay sa iyo. So, balit ayaw ng Diyos na tayo po'y mapahamak.
Kaya ang sekreto mga kapatid ko, yung pagtalima at pagsunod sa malagang utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga kapatid ko, ito ang kanyang pangako. Kung dito sa lupa mga kapatid ko, naghihirap po tayo. Wala tayong mga magagandang mga bahay. Wala tayong magagarang mga sasakyan. Wala tayong mga lupang matirikan ng bahay. Ang Diyos ay napakayaman. Nakahanda niya ibigay para sa inyong lahat anuman ang ating pangailangan sa buhay. Amen? Amen? Kahit mga mansyon, kayang-kaya ibigayan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Din napakayaman ng ating dakilang Diyos sa langit. Amen? Amen? Kung dito sa lupa, sabi ng iba, yung ating bahay-bahay ay uga-uga, sa langit ang ating bahay ay ginto. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Buksan po natin ang huling talata. Dito tayo sa Juan 14, 1 hanggang 3. Dito sa Juan 14, 1 hanggang 3. Huwag magulumihan ang iyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan, kundi gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paparoon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y magpaghanda ng kalagayan o kalalagyan, ay muling paparito ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naruroon, kayo naman ay dumuon. Amen. Amen. Napakapalad po natin sapagkat ito ang pangako ng ating dakilang Diyos sa atin. Sa kanyang mga tinawag, sa kanyang mga hinirang mga kapatid ko, ito ang mensahe ng ating pinakamamahal na Panginoon sa atin. Sinabi rito, huwag magalumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroon, kayo naman ay doroon din. Ito ang pangako ng Diyos mga kapatid ko. Kaya kahit anong mangyari mga milmahal, sa panahon ng rapture, walang ibang babalikan ang ating pinakamamahal na Panginoon, kundi yung kanya mga tunay na kaibigan. Sino ito? Walang iba, kundi tayo na mga sumusunod. Tayo na mga tumatalima sa utos ng Diyos. Tayo po ang babalikan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya napakapalad po natin mga kapatid ko sapagkat nalaman natin ang mga bagay nito na mayroon palang malagang pangako ang ating dakilang Diyos sa atin. Amen. Kaya ang malaga mga kapatid ko, magsusumikap habang tayo po ay narito, ipagtrabaho po natin ang ating kaligtasan. Amen? Hindi po hindi nating isalig ito sa iba o isandal sa ibang ating kaligtasan. Hindi dahil mainit si nanay, mainit si tatay sa paglingkod sa Diyos, pati ikaw ay makinabang, hindi po. Ito po ay individual at personal na pinagtatrabaho ang kaligtasan. Amen? Ito ang mahalaga mga kapatid ko. Sa panahon ng rapture, hindi ka pwedeng humawak sa paa ng iyong tatay para sumama ka. Kundi ang rapture, ito po yung mabilis pasakidlat. Makita mo yung kasama, wala na. Hindi mo alam rapture na pala. Amen. Hindi ka na pwedeng magpaalam, alis mo na ako. Hindi pwede. Kasi wala, isang kisap mata lang, wala ka na. Nasa langit ka na pala, rapture na. Wala nang paghirap, wala nang problema, wala nang pag-iyak, wala nang karamdaman. Ang lahat mga kapatid ko, nandoon na sa langit, inilaan na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya lahat ng hirap natin sa lupa, lahat ng ating problema, lahat ng ating pag-iyak na yan, mga problema, lahat ng yan, alam ng Diyos. Nakikita yan ng ating mahal na Panginoon. At ang bawat sa atin ay mayroon pong nakahandang kagantihan ng ating dakilang Diyos sa langit. Wala nang pagluha. Yung kasiyahan mga kapatid ko, yun po inilaan ng Diyos sa atin. Ito ang napakapalad mga kapatid ko na hinihintay po natin. Kaya pagsusumikap ang kailangan natin mga kapatid ko upang makamtan po natin yung mga pangako ng ating dakila at mapagpalang Diyos sa buhay.
Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At bago tayong patuloy, umawit tayo sa ating dakilang Diyos.